Hi guys, this is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung paghahanda na ginagawa ng mga boat, katulong tsaka amo dito sa Hong Kong kapag papalapit na yung Chinese New Year? So ang Chinese New Year is isa yan sa pinaka-importante or iyan yung pinaka-top 1 talaga na pinaghahandaan ng mga Chinese dito sa Hong Kong. Ayan yung kahit hindi sa Hong Kong, sa China also. So ayan yung pinaka-special talaga nila na ano talaga sila ng maraming pera. Katulad ng amo ko, nagpagawa ngayon ng buhok niya worth 4,000 Hong Kong dollar. So, sa pera natin 28,000 pero ang pangit ng gawa. So, wala tayo. Hindi ko binate, hindi ko sinabing maganda ka ganyan, bahala ka dyan. So, ano nga ba yung paghahanda na ginagawa nila kapag Chinese New Year? Unang-una is uutusan ka nila na linisin mo yung buong bahay, i-general cleaning mo lahat yan, itapon yung mga hindi na kailangan. Pero kapag ikaw yung magkusa, kailangan tanungin mo muna sila kung ipapatapon ba nila. Kasi yung mga Chinese dito sa Hong Kong is mga kuripot ba. Kahit yung kwarto ko, ayan, mga box na yan, wala na yung laman, pero nakatambak pa rin dito. Ayaw itapon. Ilang taon na. Hindi ko alam kung anong gustong patunayan nila. Bakit kailangan nandyan pa? Anong gustong gawin? So, marami na akong natapon dito. Siguro mga 4 na sako na siguro simula dumating ako. Karamihan doon is mga laruan ng bata. Lalo pag nainis ako, nuunti-unti ko yung itapon. Hindi ko lang alam kung napansin ako ng amo ko o hindi. Pero nakaraan, nagtapon ako ng siguro 2 plastic na malalaki. Ayan. So, pinangtapon ko yung mga sira na pero nakatambak pa din. Ayan. So, ano nga ba yung paghahanda? Unang-una is papalinisin kanila ng mga balcony nila. Pangalawa is pinaka-priority talaga nila is yung pinto. Hamba, buong pinto. As in, yung gilid, tapos yung buo. Punasan mo yan kasi didikitan nila yan ng panibagong sticker ng, ewan ko kung anong sticker yung nilalagay nila dyan. So, kailangan malinis yan. Yan yung pinaka-priority dito sa amo ko sa bahay. Ang gawin ko lang kapag Chinese New Year is linisin yung pintuan. Lahat ng pintuan. Ang pinaka-main door, priority. Tapos lahat ng pinto, walang iiwang pinto na hindi nilinis. Kasi lahat yan didikitan nila ng mga panibagong sticker at tatanggalin nila yung luma na sticker. Ayan. So, next is yung mga exhaust fan, ayan, yung mga gilid-gilid, ipapalinis yan sa'yo. General cleaning talaga, papatapon yung dapat itapon. Tapos, kapag Chinese New Year na, lahat ng mga gamit sa bahay, halimbawa, nagpalit na sila ng mop, palit na ng ng walis, ganyan, palit lahat ng towel, ayan, so, tanggalin yan lahat. Nakakapagod kasi sa umaga maglinis ako. Tapos sa gabi, mag-general cleaning uli ako. Ayan, linis uli kung ano yung linis ko sa umaga, pagkagabi ganun uli bago yung Chinese New Year. Tsaka dapat 11 PM tapos na sila lahat, nakaupo na sila, tapos na nagpalit na sila ng bagong damit, bago lahat, bagong panty, lahat-lahat guys, walang luma. Ayan, ganyan sa kanila, ganyan yung pamahiin nila. Hindi ko lang alam kung bakit. Ayan, so nakakapagod kapag Chinese New Year, pero medyo masaya din kapag yun nga, may matanggap kang ampaw. Yan, so makatanggap ka. Nung bago ako dito, yun yung pinaka-adjustment ko kasi hindi ko pa alam. Sabi niya sa akin, linisin ko yung mga pinto. Ako naman, hindi ko alam. Yung parang wala pa sa akin ba? Oo, linisin ko. Pero hindi ko alam niyo yung hindi ko inubos ng linis. Siguro mga 1-2 lang yung nalinis ko. Tapos sabi niya, nalinis mo na ba yung pinto? Sabi ko, 2 pa lang yung nagawa ko. Ayun, di pinalinis sa akin. Habang nililinis ko yun, marami pa akong ginagawa na iba. Tapos yung bata, nagiging matigas na. Yung parang, nung time kasi na yun, pag Chinese New Year kasi kumakain sila ng mga matatamis. Ayan. Tapos nung time na yun, binigyan siya ng isang Ferrero. Tas hindi sapat para sa kanya. So nagmaoy, umiyak. Tas paglabas ko, ayun, sinuntok ako. So,
nagmaoy din ako. Ayan, muntik na muntik na mag-break nung time na yun. Tapos tinginan kami ng masama nung amo ko nung araw na yun. Tapos nung gabi, nung sabi niya sa akin, salamat ha. Yumuko ako, hindi ako sumagot. Tapos dumiretso ako dito sa kwarto. Hindi kasi ako nakakalimot eh. Kaya hindi nila, simula nung nangyari yun, hindi muna nila pinalapit yung bata sa akin. Baka masakal ko kasi binantayan ng amo kong lalaki sa kwarto. So, kaya ang binigay nila sa akin nun kasi nga, nag-away kami, 100. So, 200 lang yung natanggap ko nung time na yon. Ayan. Tapos nitong pangalawang Chinese New Year, nakatanggap ako ng 1,000. Ayan, 500 kasi nga, alam ko na kung anong gagawin. Tapos parang smooth na nung time na yon yung, ano ko ba, alam ko na lahat. Yung parang, hindi na siya namang problema, hindi katulad nung bago. Kasi, bago din sa akin tong Chinese New Year, hindi ko alam. Akala ko maglilinis lang ako ng buong bahay. Yun yung priority ko. Pero yung pintuan is hindi ko ginawa. So, ayun. Nitong pangalawa, medyo smooth na. Alam ko na yung gagawin. So, hindi na stress yung amo ko. Hindi na rin ako stress. Yung bata, hindi na rin abnormal. Kaya, walang ano na nangyari. So, yun. Binigyan ako ng papel. Yun nga, yung ampaw. Tapos sabi sa akin, itong binigay namin, alam namin uuwi ka ng probinsya, uuwi ka ng Pinas, so magamit mo to, ganyan, para may pera ka. Tapos pagbukas ko, walang laman. Nag-aagaw yung isip ko at kung ano bang gagawin ko. Kasi, bakit binigyan mo ako walang laman? Tapos ang dami mo pang sinabi kanina, tapos walang laman. Ang ginawa ko, lumabas ako ng kwarto kasi nandito lang naman sila sa labas, nanonood ng TV, ganyan. Tapos lumabas ako, sabi ko, ma'am, yung binigay niyo sa akin, walang laman. Sabi niya, ay sorry, sabi niya ganun. Tapos, ayun nga, pinalitan niya, ayan, tapos nag-away silang dalawa, kasi bakit daw yun yung binigay, ganyan. Nag-away na sila, bahala kayo dyan. Tapos nung pagtingin ko nga, tig 500 yung isa, hindi natuwa ako. Ano ba binili ko nun? Hindi ko na alam kung anong binili ko dun sa sa 1,000. Hindi ko na alam. Basta kumain ako nun. Alam ko, kumain ako ng masarap kasi nakakamiss. Ayan. And then, ngayon, hindi ko lang alam kung magkano ibibigay sa akin kasi nga, uuwi ako ng Pinas. So, syempre, buraot na yan sila. Hindi na yan sila kasi wala na silang mapapakinabangan sa'yo eh. So, magiging buraot na yan. Kaya, hindi ko lang, masaya na ako kapag may 200 ako ngayong Chinese New Year. Pero consistent talaga yung matatanda doon sa parents ng amo kong babae. Tig 200 yung binibigay noon kapag Chinese New Year. Hindi ako nakakatanggap dito sa kabila, sa mama ng amo kong lalaki. Galante sana yan magbigay. Kaso hindi yan dito pumupunta ng bahay. Hindi rin ako pumupunta sa kanila. Kaya hindi ko talaga matsyempohan yan na Chinese New Year. Galante pa naman yung mga yun. Nung unang kita nga sa akin, nung bago ako dito, siguro 3 weeks pa lang ako dito, binigyan ako 500. So, wala. Sabi niya lang sa akin, itago ko daw, wag kong sabihin sa amo ko na binigyan niya ako. So, hanggang ngayon, secret yun. So, next na ipapagawa sa'yo is bahay lang naman talaga, priority mo. And yung time na yun, yung bata, asikasuhin mo talaga. Basta, kalkalin mo yung lahat dyan. Ayaw nila nang may makita. Makita ka lang nila na may ginagawa, okay na yan. Basta, kunwari lang, nag-general cleaning ka. Ganyan yung gawin mo. Kasi mostly dito sa mga katulong, pinapalinis talaga lahat-lahat. Walang iiwang bakas. So, yun yung pinaka nakakapagod na araw. Totoo lang, sa lahat-lahat ng araw na meron ako, yun yung pinakapagod ko na araw. Yung, alas 11 ng gabi, Chinese New Year na, itong araw na to, yan yung pinakapagod talaga. As in, palitan mo lahat ng bedsheet, lahat, wala kang iiwan, malinis. Lahat, tanggalin mo yung mga towel nila, itapon mo lahat ng kung anong kailangang itapon. Dapat before mag 11 PM, natapon mo na yung basura, wala ka nang ilalabas ng bahay, and hindi ka din pwedeng magwalis. At least, sa Chinese New Year guys, day off ay holiday yun, 3 araw. 3 araw kang bawal maglinis, magtapon ng basura. Bawal lahat. So, wala kang gagawin. Ayan yung maganda kapag Chinese New Year. Wala kang gagawin. So, ayan, mararanasan ko for the last time ang Chinese New Year dito sa Hong Kong. Ayan. So, yun lang. Ma-share ko lang sa inyo na ihanda nyo yung katawan nyo kapag Chinese New Year kasi mapapalaban talaga kayo. And, shout out sa kaibigan ng kapatid ko. Hi!
congratulations, nandito na siya sa Hong Kong. Akala ko hindi niya tinuloy, pero andito na siya. Flight na siya kahapon, nagulat na lang ako. Kaya sa isip-isip ko, sana Saturday yung off niya para ibigay ko sa kanya yung mga damit ko ba na na pang winter. Kasi halimbawa, magpapapackage ako ngayong February 17, yung maiwan na mga damit ko, katulad nito, maiiwan to kasi sinusuot ko pa to eh. So itatapon ko to. Pero kung nandyan siya, kung ibibigay ko na sa kanya yung mga ganto ko, at least mapapakinabangan niya pa, tas itapon niya na lang yung ayaw niya. Hinayang kasi ako bago pa to. Mahilig kasi ako magpalit ng t-shirt ba. Ayoko ng kasi pawisin ako eh. Umaasim yung kilikili kapag siguro mga 3 taon ko nang gamit. May damit ako dito na 3 taon na. Ayoko na ng amoy kapag napapawisan ako kasi na-stuck na yung pawis doon. So 3 taon, kaya palit ako ng palit ng damit. Ayan. So pag nararamdaman ko na parang ang na niya, yung parang iba na siya. So palit uli ako. So yun lang. Yun lang. Itapon nyo na din yung kung ano yung itapon kapag Chinese New Year. Paghandaan nyo yan kasi yan yung pinaka-importante. Pwede kayong magpasikat, pwede kayong kasi may tendency na lakihan yung bigay sa inyo. So thank you for watching and I love you all. Bye-bye.